Sa second fertilizer application, maraming mga magsasaka ang nagtatalo. Ano nga ba ang dapat na i-apply? Complete fertilizer nga ba? O urea? Hello ka-farmer, once again, welcome back dito sa DDT Nature Farm Channel. At sa video na to ay pag-uusapan natin ang second fertilizer application. Ano nga bang abono ang tamang gamitin, tamang i-apply natin sa ating palayan upang hindi masayang ang pira natin? Gaano karami para sa isang ektaryang palayan ang kinakailangan nating abono? At kailan natin ito dapat na isabog sa ating palayan upang sakto ang timing? At ano nga bang pinakadahilan bakit kailangan nating mag-abono ng second fertilizer application? At paano natin ito gagawin ng talagang pinaka-epektibong pamamaraan? At ano nga ba ang magiging resulta nito sa ating palayan? At dito ka-farmer ay papakita rin natin ang eksaktong pamamaraan ng pag-apply natin ng fertilizer sa ating palayan. Ito ka-farmer, ang ating palayan ay nasa 39 days na after sowing. Ito ay ang RC18 at ang maturity days nito ay nasa 123 days. At ang ating palay ay nasa huling yugto na ng pagsusuwi. Kaya nga sa video na to ay sasagutin natin ang maraming tanong ng ating mga magsasaka. Akarang video ay tinalakay natin ang first fertilizer application. Kailan ito ginagawa, gaano karami ang kinakailangan at anong abono ang dapat nating gamitin. Kung hindi mo napanood dyan, pwede mong balikan pagkatapos ng video na to. Ang una nating tanong na dapat nating sagutin ay ano nga ba ang second fertilizer application? Kapag ang second fertilizer application, ito ay pangalawang pag-aabono natin. Matapos nating mag-abono, nung nasa early tillering stage pa lang siya, nasa 12 to 16 days o nasa 10 to 14 days ang unang abono natin. Ngayon ay papasok na tayo sa pangalawang abono. Ang second fertilizer application ka-farmer ay ginagawa natin sa 36 to 40 days. Kung ang inyong palay ay nasa 120 days maturity o nasa 4 na buwan. At dito mapapansin na natin na ating mga palay ay talagang marami na siyang tillers. At sa loob na lang ng 2 linggo ay tapos na yung kanyang vegetative stage at papunta na siya sa reproductive stage. Dapat matimingan natin na dapat sa loob ng 36 hanggang 40 days after sowing, ibig sabihin pagkasabog tanim, ay dapat makapag-apply na tayo ng abono. Bakit? Dahil kinakailangan na ng palay ang abono. Ngayon, papasok na tayo sa pangalawang tanong. Anong abono nga ba ang ating gagamitin? Kapag sa ganitong edad ng palay na marami na siyang suhi, ang kinakailangan dito ay papagandahin na lang ang suhi ng palay. Tingnan natin ang suhi ng palay. Ang abono na ilalagay natin dyan ay tutulong upang pagandahin yung mga productive tillers. Ang abono na ilalagay natin ay hindi na upang paramihin ang tillers. Ang kinakailangan na lang dito ng palay ay tulungan ang kanyang mga productive tillers na magkaroon ng magandang uhay. Kung ito yung puno ng palay, yung tinatawag na tillers ay ito. Yan. Ngayon, ang ating abono na ilalagay ay makakatulong upang maging malusog yung tillers na yan. Dahil sa bawat tillers na yan, dagdag uhay para sa ating palay. Ngayon ang tanong ka-farmers na laging pinagdidebatean ng mga magsasaka, ano nga bang abono ang gagamitin natin? Upang masagot natin ng tama, kailangan maunawaan natin na ang palay sa panahon na to ay nasa vegetative stage. Ang kailangan nito ay urea na kung saan nitrogen. Bakit nitrogen? Dahil ang nitrogen tumutulong upang lalong pagandahin yung mga tillers na yan. Kung bakit hindi complete fertilizer ang i-apply natin dito, dahil ang halaman ay tapos na sa pagbubuo ng ugat, which is kailangan ng phosphorus. At ang kailangan niya dito ay nitrogen dahil tutulong ito upang mas lalong pagandahin yung mga productive tillers. Pangalawa, upang mas lalong palaparin yung kanyang mga dahon. At pangatlo ay upang mas lalong gumanda yung kanyang mga tangkay, lumaki yung mga tangkay niya. At pangapat ay preparation ito para sa nalalapit na panicle initiation. Kaya dito, kailangan ng tamang element para sa kanyang right growth stage ng palay. Ito naman ka-farmers yung mga common signs na kulang sa nitrogen ng ating palay. Naninilaw yung kanyang mga dahon, lalo pa yung mga bagong talbos. Halos walang tillers o kaya kukunti lang yung tillers o yung kanyang suhi. Mabagal lumaki yung palay. Ito naman ka-farmers yung mga palatandaan ng palay na sobra sa nitrogen. Berding-berdi yung kanyang kulay. Mabilis siyang tamaan ng sakit
ano siya, mabilis siyang tumumba. So ito hindi naman siguro sobra kasi matibayan. Tama lang yung kanyang nitrogen. Sa naunang abono natin, ang ating nilagay ay complete fertilizer. Kung bakit complete fertilizer? Dahil ang palay ay tutulungan nito na maging maganda ang kanyang mga ugat, yung kanyang foundation, at malayo sa sakit. Ngayong natapos na nakapag-apply na tayo ng complete fertilizer, mapapansin natin na ang palay ay lumalago na at ang kailangan nito ay ang urea. Upang itong mga productive tillers na yan ay matulungan niya na mas lalong lumaki. Hindi na natin habol dito ang magparami pa ng tillers. Ang habol natin dito ay tulungan ng urea na ang palay ay lumaki, yung kanyang mga tillers. Bakit hindi complete fertilizer ka farmer ang gagamitin natin? Kasi ang complete fertilizer ay may nitrogen, may phosphorus at potassium. Sa puntong ito, kahit hindi na muna natin siya bibigyan ng phosphorus and potassium, ang kanyang ugat ay ayos na sa unang abono natin, na tulungan na natin yung kanyang ugat na maging mahaba, matibay na yung kanyang mga ugat. Ilalagay na lang natin yung potassium sa susunod na fertilizer application natin, kung saan kailangan niya na sa panicle initiation, kailangan niya na sa green filling, paglalaman na ng palay. Base ka farmer, sa paggamit ko ng complete fertilizer nung first application, ay naranasan ko na yung aking palay ay hindi pa masyadong dinadapo ng sakit. Yung mga namimilipit yung dahon, hindi pa masyadong tumatama dito. Hindi katulad nung mga nakaraang mga cropping ko na urea ang first fertilizer application ko. Nasa 15 days pa lang kailangan ko na mag-spray ng insecticide dahil matindi na yung tama dito sa ating palayan. Pero ito, nasa 40 days na siya, hindi pa ako nakapag-spray ng insecticide. Ibig sabihin, magandang gamitin natin yung complete fertilizer sa unang fertilizer application. At susunod natin gagamitin sa pangalawang fertilizer application ay itong urea. Ang sunod na tanong ay gaano karaming fertilizer ang kinakailangan natin. Dito ka farmer, kung ang iyong palayan ay nasa 1 hektarya, ang computation niyan ay 1 sako ng abono na urea ang ating i-apply. Ibig sabihin ang 1 sako ay 50 kilos. Pero hindi ibig sabihin na nag-apply ka ng 50 kilos. 50 kilos na nitrogen ang tinapon mo sa palayan. Dahil yung urea ay may nakasulat na 4600, ibig sabihin 46% na nitrogen ang 1 sako ng urea. Ibig sabihin kung 46% ng nitrogen yung 50 kilos, ang kababagsakan ng mga ka-farmers ay 26 kilos lang na nitrogen ang nai-apply natin sa ating palayan. Yung iba nun ay mga pampakapit na lang para maitapon natin yung abono. Paano nga ba ang pinaka-epektibong pamamaraan kapag nagsabog na tayo ng abono? Ito base sa aking experience mga ka-farmers, ang estilo ng pag-aabono ko dito noong unang panahon ay pinapababaan ko lang ng tubig tapos nag-aabono kaagad ako, which is nito na realize ko, na research ko na mayroon pala tayong tinatawag na dalawang klase ng paraan na kung saan ay nasasayang yung ating abono, yung tinatawag number 1 na volatility o volatile. Kapag nagtapon kayo ng abono sa ating palayan, na ang palayan natin ay tuyong-tuyo na mainit ang panahon, ang ating abono na itatapon ay natutunaw sa hangin at hindi ma-absorb ng ugat ng palay. Kaya ang nangyari, volatile, sumisingaw siya sa hangin. Sayang, wala na, hindi na ma-absorb ng palay. Ang pangalawa naman, yung denitrification. Kung ang ating palayan ay nakababad na ng 1 linggo, ang nangyayari po dyan ay mayroong mga anaerobic bacteria na tumitira sa tubig. At kapag nag-abono po tayo dyan, yung mga anaerobic bacteria, kino-convert niya ng anaerobic bacteria yung nitrogen into gas. Kaya kahit tumama sa tubig, nasasayang pa rin ang abono at hindi lahat napapakinabangan ng palay. Kaya ang tanong ngayon, ano nga ba ang effective na pamamaraan ng pag-a-apply ng abono, lalo pa ng urea? First step na gagawin natin mga ka-farmers ay kung po pwedeng biglang babawasin natin yung tubig sa ating palayan. Halimbawa, ang inyong palayan ay may tubig, tatanggalin natin yung tubig na yan, bubuksan natin yung mga pilapil upang umagos lahat ng tubig na yan. Ibig sabihin, pagkaalis pa lang ng tubig, ang ibabaw ng ating lupa ay basa-basa.
Yan ka-farmer, ang ibabaw ng ating lupa ay basa pa. At bago magsimula mag-abono ka-farmer ay sasaraduhan na kagad natin itong pilapil upang hindi na makakalabas yung tubig. At ito na lang yung matitirang tubig dito. Sa ganong pamamaraan ay mas nagiging effective yung ating abono. Hindi siya magbo-volatile kasi tatama siya sa lupa na moist yung lupa. Sakto dahil gumamit tayo ng alternate wetting and drying, ang ugat ng ating mga halaman ng ating palay ay nakaabang na kagad sa ibabaw. So, ano yung pinaka-exact timing kapag mag-aabono tayo sa ating palayan? Dito ka-farmers, ang pinaka-recommended po natin sa inyo ay pwede kayong mag-abono ng maagang maaga pa o kaya sa hapon. Pero sa dalawang yan, mas pinaka the best pa rin mag-abono kayo sa hapon, sa gabi, no? Papunta sa gabi. Bakit? Kasi sa magdamag ay malamig yung panahon. Hindi tatamaan ng sikat ng araw. Kaya sigurado bago matapos yung magdamag ay ma-absorb ng ating halaman yung tinapon natin na urea. Yun ang isa sa mga experience ko na nakita dito sa palayan. Matapos tayo mag-abono sa ating palayan, ano naman ang magiging resulta nito? Mapapansin kagad natin ito ka-farmers, mga 3 to 5 days na mayroong pagbabago sa kanyang dahon. Sigurado sa punto na mag-aabono pa lang kayo ng inyong palay, mapapansin nyo ang inyong palay ay naninilaw. Yung mga, lalo pa yung mga bagong talbos, ibig sabihin kulang ito sa nitrogen. Pero kapag ina-applyan nyo na ng urea, sa loob lang ng ilang araw, mga 3 to 5 days ay mapapansin nyo na yung pagbabago. Pagkatapos nating mag-abono, matapos ang 1 hanggang 2 araw, saka natin papatubigan ng nasa 3 to 5 cm na lalim ng tubig. Huwag masyadong malalim. Dito ka farmers, sa pag-aabono natin ng second fertilizer application, hindi kailangan na marami yung ating fertilizer kasi masasayang yung kapag sobra na o magkakaroon ng problema sa ating palay. Dahil kapag sobrang nitrogen, atakihin din ito ng maraming peste at magdudulot din ito ng masama. Although kulay green siya, pero masama ito para sa palay, no? Kaya sa 1 hektarya kailangan lang natin ng 1 sako. At nakadepende pa rin yan kung ipa-laboratory ninyo yung palay kung ano yung kanyang kailangan na abono o yung deficiency niya. Hindi natin kailangan ng maraming abono. Ang kailangan lang natin dito ka-farmer ay ang tamang timing. Dapat ang second fertilizer application natin ay gawin natin ng 36 hanggang 40 days. Dahil sa puntong ito, ang palay natin ay 2 linggo na lang tapos na yung kanyang vegetative stage. 2 linggo na lang ay papasok na siya sa reproductive stage na kung saan ay paghahanda naman ito sa panicle initiation ng ating palay. Saan magbubuo na ito ng butil. Kaya bago pa man dumating yon, dapat ay hindi tayo mahuli at hindi rin tayo mauna. Lagi nating tandaan, tamang element ang gagamitin natin, tamang amount at tamang timing. Yan ang susi upang maging maganda ang ating palayan. Pero hindi pa nagtatapos ang ating video na yan ka-farmers. Sa susunod na video ay tatalakayin na naman natin kung ano nga ba ang madalas na pagkakamali ng mga magsasaka pagkatapos na mag-abono sa kanilang palayan. Ano nga ba yung madalas na ginagawa nila na akala nila tama, yun pala ay mali. Kaya ka-farmer, kung marami kang natutunan sa video na to at nagustuhan mo yung video na to at sa palagay mo ay kailangan din tong marinig ng ibang magsasaka, i-like mo ka-farmer yung video na to upang mas marami pang magsasaka yung maabot na to. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe at tagal ka nang nanonood sa aking video, ka-farmer, please do subscribe bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat. At kung mayroon kang tanong na hindi natin nabigyan ng linaw sa video na to, ay comment mo na sa comment section. At maraming mga magsasaka ang makakabasa nito at sa palagi ko alam din nila yung sagot at susubukan nating sagutin. Ganon din kung meron kang ideya, meron kang mga best practices na ginagawa mo dyan sa pag-aabono ng second fertilizer application, ay pwede mong i-comment sa ating comment section upang sama-sama tayong makinabang at sama-sama tayong umunlad. Ganon din po pala mga ka-farmers, kung meron kayong gustong i-order online, ay meron po tayong mga products dyan na nakatag sa ating affiliate marketing. At bawat products na bibilhin po ninyo ay meron akong certain commission na matatanggap na ginagamit ko naman po sa paggawa ng ating mga videos upang gumawa pa tayo ng mas maraming informative na video na makakatulong sa bawat magsasaka. Sa bawat click po ninyo ng products sa pagbili ninyo ay malaking ambag po ito upang ipagpatuloy po natin ang ating mga
ginagawa na videos. Maraming salamat po. Abangan mo rin sa mga susunod na video natin kung ano nga bang mga insecticide yung ating i-apply dito sa mga lumalabas na mga sakit ng ating palay. Sakit at piste ng ating palay. At abangan mo na rin kung kailan tayo mag-apply ng third fertilizer application. At ganoon din, ano nga ba yung resulta nitong in-apply natin na urea sa ating palayan. Ka-farmers, dyan nagtatapos yung ating video. Kung hindi mo pa napapanood yung first fertilizer application, ay pwede mo i-click dito sa susunod na video. Kita-kits tayo sa susunod na video. Happy farming!